Hindi ko inakala na ang sarili kong manugang, si Alisa, ang magpaparamdam sa akin ng matinding hiya at takot. Ginamit niya ang pag-ibig ng anak ko para planuhin ang dahan-dahan kong pagkawala. Walang-wala siyang utang na loob. Nag-alay ako bilang ilaw ng tahanan, nagbigay ng pagmamahal ng lahat. Pero para sa kanya, ako ay isang matandang pabigat lang. Walang-wala siyang pakialam. Inakala niyang ako ang pawn niya. Pero hindi niya alam. May taglay akong trump card. Hindi ito ang 5 milyong piso na mana, kundi ang isang maliit na nakatiklop na papel. Ang lihim na babala na nagligtas sa akin mula sa lason sa sarili kong wine glass. Gusto niyang mawala ako, walang boses. Ngayon, babawiin ko ang dangal ko. Lalabas ang hustisya, hinding-hindi ako mananahimik. Kung nakaramdam ka na ng pagtataksil, kwentuhan mo ako sa comments. Like and share. Saan ka nanonood? Hindi ko inakala na ang ika-65 kaarawan ko ang magiging araw na magliligtas sa buhay ko. Pero ito rin ang araw na matutuklasan ko kung gaano kalalim ang traidoran sa pamilya. Biyernes ng gabi noon at dinala ako ng anak kong si Marco sa isang paborito kong Italianong kainan sa Green Hills, Maynila. Pinili niya ito dahil alam niyang ito ang paborito ko o yun ang akala ko. Si Alisa Santos, ang manugang kong babae, ay nakaupo sa tapat ko, nakangiti. Ang ngiti na noon pa man ay napapansin kong medyo pilit, pero iniisip ko na lang na dahil yun sa hiya o nerbiyos. Ang restaurant ay maingay, punong-puno ng mga pamilyang nagdiriwang. Ang ambience ay mainit at kaaya-aya, may malambot na ilaw na nagbibigay ng gintong kulay sa mga kahoy na mesa. Amoy na amoy ang bawang at basil sa hangin. Nag-order si Marco ng isang mamahaling pulang alak para mag-toast at talagang naging masaya ako na napapalibutan ako ng maliit kong pamilya. Ma, ang ganda mo ngayong gabi, sabi ni Marco habang nagsasalin ng alak sa mga baso namin. Ang mga mata niya ay kumikinang sa pagmamahal at sa isang sandali naramdaman kong ako ang pinakamapalad na ina sa mundo. Tumango si Alisa pero ang ngiti niya ay hindi umabot sa mga mata niya. Pero masyado akong nalulunod sa saya ng sandali para mapansin ito. Umorder kami ng mga paborito naming pagkain. Pinili ko ang chicken parmesan. Si Marco ay spaghetti bolognese at si Alisa ay nag-order ng Caesar salad, sabi niya nagbabawas siya. Habang nagdi-dinner, natural lang ang usapan. Nagkuwento si Marco tungkol sa trabaho niya sa opisina ng insurance sa Makati. At nagbahagi naman ako ng mga kwento tungkol sa paghahalaman at sa senior yoga class na sinimulan kong pasukin kamakailan sa community center. Pero may naramdaman akong tensyon na hindi ko maalis, isang banayad na kaba na tila nagmumula kay Alisa. Sa tuwing lilingon si Marco para kausapin ako, titingnan niya ito ng may ekspresyon na hindi ko maintindihan. Ang mga daliri niya ay kinakalabog sa mesa sa nerbiyos. At nahuli ko siyang ilang beses na tinitingnan ng cellphone niya nang hindi discreet. Nang oras na para mag-toast, tumayo si Marco, hawak ang baso ng mataas. Para kay Mama, sabi niya, puno ng emosyon ang boses. Para sa pagiging pinakamatibay na babaeng kilala ko, sa pagpapalaki sa amin ng may maraming pagmamahal matapos pumanaw si Papa, at sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na tibay ng loob. Ang mga salita niya ay nagpainit sa puso ko at naramdaman kong nagsimulang mamuo ang mga luha ng kaligayahan. Nagtataas din si Alisa ng baso pero napansin kong medyo nanginginig ang mga kamay niya. Para kay Sally, sabi niya, tila pilit ang boses. Sa pagiging espesyal na biyenan, ang bahagyang pag-aalangan bago ang salitang espesyal ay nakakuha ng atensyon ko pero nagdesisyon akong huwag na itong pansinin. Nang akmang itataas ko na ang baso sa labi ko, naramdaman kong may lumapit sa mesa namin. Isa ito sa mga waitress, isang batang babae na may brown na buhok na nakatali sa ponytail. Bahagya siyang yumuko na para bang may pupunasan sa mesa at ipinuslit ang isang maliit na nakatiklop na papel sa tabi ng plato ko. Ang kilos ay napakabilis, kaya hindi napansin ni Marco at Alisa. Ang waitress, si Ate Jada, ay nagbigay sa akin ng isang matindi,
Halos apurahang tingin bago mabilis na umalis at pumunta sa kabilang seksyon. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ang papel sa ilalim ng mesa, tinatago ito. Ang mga salita ay nakasulat sa malinaw at apurahang sulat kamay. Huwag mong inumin yan. Nasa panganib ang buhay mo. Magtiwala ka sa akin. Parang huminto ang mundo. Ang ingay ng restaurant ay lumayo at naging isang malabong bulong. Parang nanonood ako ng eksena mula sa labas ng sarili kong katawan. Ang una kong reaksyon ay isipin na ito ay isang masamang biro. Pero ang tingin sa mga mata ng waitress ay nagpahayag ng isang kaseryosohan na hindi ko pwedeng baliwalain. Tiningnan ko ang wine glass ko na ilang segundo lang ang nakalipas ay gusto ko nang tikman. Ngayon, tila may masamang balak ito. Nagawa kong panatilihing neutral ang ekspresyon ko habang nag-iisip ng mabilis ang isip ko. Nagpapatuloy sa pag-uusap sina Marco at Alisa, hindi alam ang katotohanan. "Excuse me," sabi ko, umaasa na natural ang boses ko. "Kailangan ko lang pumunta sa banyo sandali." Tumayo ako nang nanginginig ang mga binti, sinisilid ang papel sa bulsa ko. Habang naglalakad ako papunta sa likod, punong-puno ng tanong at takot ang isip ko. Sa banyo, binasa ko ulit ang note, umaasa na magbabago ang mga salita sa mahiwagang paraan. Ang sulat kamay ay pambabae, minadali pero nababasa. Walang pirma o paliwanag, tanging ang direkta at nakakatakot na babala. Nang bumalik ako sa mesa, sinubukan kong umakto ng normal, pero sa loob, natatakot ako. Tiningnan ko sina Marco at Alisa ng may ibang paningin. Si Marco ay tila normal lang, masiglang nagkukuwento tungkol sa mga plano niyang i-renovate ang kusina nila. Pero si Alisa, may kakaiba sa kanya. Ang mga mata niya ay nagpapalit-palit ng may nerbiyos sa baso ko at sa mukha ko, na para bang may hinihintay siya. Doon ako gumawa ng desisyon na nagpabago sa lahat. Nang lumingon si Marco para tawagin ang waiter para sa mas maraming tinapay, sinamantala ko ang pagkakataon. Sa isang mabilis at kaswal na galaw, ipinagpalit ko ang baso ko sa kay Alisa. Ang likido ay magkapareho, parehong pulang alak na iniinom namin buong gabi. Sa wakas, sabi ko, itinaas ang baso na ngayon ay akin na. Isang toast para sa magandang sandali ng pamilya na ito. Ngumiti ng malaki si Marco at itinaas ang baso niya. Si Alisa, na hindi alam ang pagpapalit, ay itinaas din ng kanya ang baso na orihinal na akin. Sabay kaming uminom. Ang alak ay katulad ng dati, pero halos hindi ako makapag-focus dito. Matamang pinapanood ko si Alisa, naghahanap ng anumang senyales na may mali. Sa una, walang nangyari. Nagpatuloy kaming kumain at mag-usap. Nagkuwento si Marco tungkol sa promotion na inaasahan niyang matatanggap sa kanyang kumpanya at nagkuwento ako tungkol sa plano kong bisitahin ang kapatid ko sa Cebu sa susunod na semestre. Nakikilahok si Alisa sa usapan pero tila lalo siyang hindi mapakali. Eksaktong 5 minuto pagkatapos ng toast nang magsimula ito. Idiniin ni Alisa ang kamay sa tiyan niya, may ekspresyon ng pagkalito sa mukha niya. Parang kakaiba ang pakiramdam ko, bulong niya. Agad na nag-alala si Marco, tinanong kung okay lang ba siya. Umiling siya, sinabing baka may nakain siya na hindi niya tinanggap sa tanghalian. Pero pagkatapos, nagsimulang mamutla ng kitang-kita ang mukha niya. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya, hindi dahil sa nerbiyos tulad ng kanina, kundi sa paraang hindi niya makontrol. Talagang hindi maganda ang pakiramdam ko, bulong niya, at nakita kong namumuo ang mga butil ng pawis sa noo niya, kahit na komportable ang lamig sa restaurant. Agad na tumayo si Marco, sinusuportahan ang asawa sa balikat. "Mahal, ano ba yan?" tanong niya, nag-aalala ang boses. Ako ay nanatiling nakaupo, pinapanood ang eksena ng may halo-halong takot at nakakatakot na pagkamangha. Sinubukan ni Alisa na tumayo, pero bumigay ang mga binti niya. Bumagsak siya pabalik sa upuan niya, humihinga ng hindi regular. Ang mga mata niya ay nanlalabo at ang balat niya ay nagkaroon ng kulay abo na nakatakot sa akin. "Tumawag ka ng ambulansya," sigaw ko kay Marco, bagamat ang boses ko ay tila kalmado kung ikukumpara sa sitwasyon. Nagkagulo ang restaurant nang mapagtanto ng ibang kumakain na may seryosong nangyayari.
Habang naghihintay kami sa mga paramedic, hindi ko mapigilan na ulitin ang mga salita sa note, "Nasa panganib ang buhay mo." At ngayon, alam ko na nang may nakakapangilabot na kasiguraduhan na ako ang nasa panganib. Ang biyahe ng ambulansya papunta sa St. Jude Medical Center ay isang bangungot. Nawala ng malay si Alisa at nagtatrabaho ng mabilis ang mga paramedic para i-stabilize siya. Hawak ni Marco ang kamay ko sa likod ng sasakyan, puno ng takot at pagkalito ang mga mata niya. Kinuyom ko ang note ng waitress sa kamao ko. Pakiramdam ko ito lang ang ebidensya na hindi ako nababaliw. Sa emergency room, agad na dinala ng mga doktor si Alisa. Kami ni Marco ay naiwan na nakaupo sa mga hindi komportabling plastik na upuan na tila idinisenyo para mas lalo kang malungkot. Ang amoy ng disinfectant ay nagpasuka sa akin at ang fluorescent lights ay nagbigay ng malamig at hindi mapagpatawad na kapaligiran. Hindi ko maintindihan ang nangyari, bulong ni Marco sa ikalimang pagkakataon habang hinahaplos ang buhok niya. Okay lang siya, 1 oras ang nakalipas. Baka may nakain lang siya o stomach flu? Hindi ako sumagot. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa kanya ang tungkol sa note. Hindi pa hanggat hindi ako sigurado kung ano talaga ang nangyari. Pero sa kaibuturan ko, alam kong hindi ito simpleng food poisoning. Ang mga salita ng waitress ay umalingaw-ngaw sa ulo ko na parang isang walang tigil na alarma. Pagkatapos ng tila oras, lumapit sa amin ang isang batang doktor na may balbas. Seryoso ang ekspresyon niya at nakikita ko sa mga mata niya na may balita siya na hindi niya alam kung paano ibibigay. "Kayo ba ang pamilya ni Alisa Santos?" tanong niya. "Ako ang asawa niya, si Marco," agad na sagot ni Marco. "Ito ang mama ko." "Kumusta si Alisa?" Umupo ang doktor sa tapat namin na agad na nagpahiwatig sa akin na hindi maganda ang balita. "Ang asawa ninyo ay stable sa ngayon, pero kailangan nating pag-usapan kung ano ang dahilan ng pagbagsak niya." Tumigil siya na parabang maingat na pinipili ang mga salita niya. Ang mga resulta mula sa blood work ay nagpapakita ng presensya ng dioxin sa sobrang mataas na antas. Kumunot ang noo ni Marco. "Dioxin? Ano yan?" "Ito ay gamot sa puso," paliwanag ng doktor. "Sa normal na dosis, nakakatulong ito na i-regulate ang ritmo ng puso, pero ang dami na nakita namin sa sistema niya ay ito ay posibleng nakakamatay." Pakiramdam ko sinuntok ako sa tiyan. "Sinasabi niyo bang may naglason sa kanya?" Tanong ko. Nanginginig ang boses. "Hindi ko pwedeng tukuyin yan," maingat na sagot ng doktor. "Pero masasabi ko sa inyo na ang dami ng dioxin na ito ay hindi pumasok sa sistema niya nang hindi sinasadya. Kailangan naming kontakin ng pulis para imbestigahan ito." Biglang tumayo si Marco, naglalakad pabalik-balik sa maliit na espasyo. "Imposible ito," bulong niya. "Walang sino man ang gugustuhing saktan si Alisa. Siya ay isang mabuting tao. Sino ang gagawa ng ganoon?" Alam ko ang sagot, pero hindi ko pa pwedeng sabihin. Kailangan ko ng mas maraming impormasyon. "Doktor," sabi ko, "posible ba na may maglagay ng gamot na ito sa inumin?" "Tiyak," sagot niya. "Ang dioxin ay pwedeng matunaw sa mga likido at sa kasong ito, nakita rin namin ang alcohol sa sistema niya na pwedeng magpalala sa nakalalasong epekto." Yun ang kumpirmasyon na kailangan ko. Kinuha ko ang note mula sa bulsa ko nang nanginginig ang mga kamay at ipinakita ito kay Marco. Nanlaki ang mga mata niya habang binabasa ang mga salita. "Ma, saan mo nakuha ito?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang waitress, ang mensahe, ang desisyon kong ipagpalit ang mga baso. Sa bawat salita, nakita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Marco. Nang matapos ako, bumagsak siya sa upuan na para bang nawala ang lahat ng lakas niya. "Hindi yan maaari," bulong niya. Sinasabi mo bang may nagtangkang lasunin ka?" "Eksakto yan ang sinasabi ko," matatag na sagot ko, bagamat nanginginig ako sa loob. Nakikinig ang doktor ng may seryosong ekspresyon. "Ipo-report ko agad ito sa pulis," sabi niya. "At kailangan naming kumuha ng blood tests sa inyong dalawa para siguraduhin na wala kayong nakain na mapanganib."
Nang umalis ang doktor, tahimik kaming naupo ni Marco. Nakita ko ang isip niya na nagtatrabaho, nagpuproseso ng impormasyon, umaabot sa mga konklusyon na ayaw niyang tanggapin. Marco, sabi ko ng mahina, may kailangan akong itanong sa'yo at gusto kong mag-isip ka ng mabuti bago ka sumagot. Tiningnan niya ako, puno ng sakit ang mga mata. May napansin ka bang kakaiba sa kilos ni Alisa kamakailan? May iba ba sa bahay? Nagtagal bago sumagot si Marco. Nang sumagot siya, halos bulong lang ang boses niya. Ilang buwan ang nakalipas, nagsimula siyang mag-alala ng sobra tungkol sa kalusugan mo. Tumigil siya na para bang ayaw niyang magpatuloy. Anong klaseng pag-aalala? Sabi ko. Panay ang sabi niya na nakikita kanyang nalilito minsan, na nakakalimutan mo ang mga bagay, na baka kailangan na nating simulan na isaalang-alang ang mga opsyon sa pag-aalaga para sa iyo. Ang mga salita ay tila masakit na lumabas sa kanya. Kinilabutan ako. Mga opsyon sa pag-aalaga? Isang nursing home? Sabi niya nag-research siya ng ilang napakagandang lugar na mas mabuti para sa iyo na magkaroon ng propesyonal na pag-aalaga. Bulong ni Marco, hindi makatingin sa akin. Marco, sabi ko, nanginginig ang boses. Wala akong problema sa memorya. Hindi ako nalilito, ayos na ayos ako. Alam ko, bulong niya. Diyos ko, alam ko. Pero sobrang nakakumbinsi siya. Ipinakita niya sa akin ang mga artikulo tungkol sa early dementia, kinausap ako tungkol sa mga red flag. At ako, gusto kong maniwala na nagmamalasakit lang siya sa iyo. Ano pa? Tanong ko, bagamat hindi ako sigurado kung gusto ko bang marinig ang sagot. Tinabunan ni Marco ang mukha niya ng mga kamay niya. Noong nakaraang buwan, iminungkahi niya na kumuha ako ng power of attorney sa mga finance mo. Sabi niya, pag-iingat lang ito kung sakaling may mangyari sa iyo. Nabasag ang boses niya. Akala ko tama ang desisyon na, akala ko responsableng gawin yon. Nahihiya ako. Nagsisimula ng mabuo ang buong larawan at mas nakakatakot ito kaysa sa naisip ko. Hindi lang pala plinano ni Alisa na lasunin ako. Naghahanda na rin siya ng balangkas para gawing tila hindi maiiwasan at inaasahan ang pagkamatay ko. May iba pa ba? Patuloy ni Marco, halos hindi na marinig ang boses niya. 3 linggo ang nakalipas, nakakita ako ng mga bote ng pills sa purse niya. Nang tanungin ko siya, sabi niya, vitamins yun para sa sarili niya. Pero ngayon na iniisip ko, hindi ko kailanman nakita siyang uminom. Naalala mo ba kung anong klaseng pills yun? Hindi ko alam. Maliliit na puting pills pero marami sila sa iba't ibang bote? Sa sandaling yon, lumapit sa amin ang isang nurse. Ginang Reyes? Tanong niya. Ako si Celeste Reyes, sagot ko. Nandito ang pulis at gusto nilang makipag-usap sa inyo. Gusto ring ipaalam sa inyo ng doktor ang tungkol sa isang bagay na nakita namin sa karagdagang pagsusuri. Sinundan namin ang nurse sa isang pribadong silid kung saan naghihintay ang 2 detektib at ang doktor na nakilala namin kanina. Mas seryoso ang ekspresyon ng doktor kaysa kanina. Gumawa kami ng mas detalyadong pagsusuri, simula niya, at may nakita kaming nakakabahala. Si Ginang Santos ay hindi lang deoxin ang mayroon sa sistema niya. Mayroon din siyang bakas ng iba pang gamot sa puso. Tila umiinom siya ng maliliit na dami sa loob ng matagal na panahon. Umiikot ang mundo ko. Sinasabi niyo bang unti-unti akong nilalason ng isang tao? Iyan ang pinakamalamang na paliwanag sa nakikita namin, kumpirma ng doktor. Isa sa mga detektib, isang middle-aged na babae na may medyo ubanin na buhok, si Detective Teniente Reyes, ay yumuko pasulong. Ginang Reyes, umiinom ba kayo ng anumang gamot kamakailan? May napansin ba kayong hindi pangkaraniwang sintomas? Iniisip ko ang mga nakalipas na buwan. Ang paminsan-minsang pagkahilo na binaliwala ko, iniisip na dahil lang sa edad. Ang pagod na inakala kong normal, ang mga sandali ng pagkalito na nag-alala sa akin, pero nagdesisyon akong huwag pansinin. Bulong ko. May nararamdaman ako, pero akala ko parte lang yun ng pagtanda. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang kamay ko. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ayaw kong mag-alala ka, sagot ko. At dahil sinigurado sa akin ni Alisa na normal yun para sa edad ko.
Ang mga salita ay nanatili sa hangin na parang isang akusasyon. At doon ko napagtanto, ang sarili kong manugang ay sinusubukan akong patayin ng dahan-dahan at sistematiko habang kinukumbinsi ang anak ko na nawawala na ako sa sarili. Ang halimaw ay hindi nagmula sa labas. Nakatira siya sa loob ng sarili kong pamilya. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang slow motion na bangungot. Si Alisa ay nasa intensive care unit, stable, pero wala pa ring malay. Hindi umalis si Marco sa tabi ko. Para bang natatakot siya na baka may mangyari sa akin kung iiwan niya akong mag-isa. Ang pagkakasala ay kumakain sa kanya at nakikita ko ito sa bawat guhit sa mukha niya. 3 beses na akong binisita ni Detective Reyes sa nakalipas na 4 na araw. Siya ay isang metikulosong babae na may mga mata na tila nakakakita sa mga kasinungalingan. At bawat pag-uusap ay naglalabas ng mas maraming piraso ng nakakatakot na puzzle na naging buhay ko sa nakalipas na ilang buwan. "Ginang Reyes," sabi niya sa huli naming pagpupulong, "tinitingnan namin ang background ng manugang ninyo. Ang nakita namin ay nakakabahala." Nasa sala kami, ang parehong silid kung saan madalas pumupunta si Alisa para alagaan ako sa panahon ng akala nilang episodes ng pagkalito ko. Ngayon, ang bawat sulok ng silid na yon ay tila nadungisan ng kanyang kasinungalingan. Si Alisa ay nagtrabaho bilang isang caregiver sa loob ng 5 taon bago niya pinakasalan ang anak ninyo, patuloy ni Detective Reyes. May access siya sa mga gamot at lubos siyang pamilyar sa mga epekto ng iba't ibang sangkap. Si Marco, na nakaupo sa tabi ko, ay mukhang lalong nanghihina bawat araw. Pero bakit niya gustong saktan si Mama? Hindi ko naramdaman na may problema siya sa kanya. Nagpalitan ng makahulugang tingin ang detektive at ako bago siya sumagot. "Ginoong Santos, sinuri namin ang financial records ng inyong ina. Alam niyo ba na kayo ang sole beneficiary ng will niya?" "Siyempre," sagot ni Marco. "Siya ang mama ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay may kinalaman ng pera. Hindi ko kailanman hinangad na may mangyari sa kanya dahil sa pera." "Hindi, pero alam ng asawa ninyo ang tungkol sa mana," mahinang sabi ng detektive. "At ayon sa investigasyon namin, pinipilit niya kayo na ipagawa sa inyong ina ang mga pagbabago sa legal documents niya." Naalala ko ang lahat ng mga tila inosenteng pag-uusap kung saan iminungkahi ni Alisa na maging matalino na ayusin ko ang mga affairs ko. Kung paano siya nagpumilit na samahan ako sa mga doctor's appointment, laging may nag-aalalang ngiti at boses na puno ng huwad na malasakit. "May iba pa," patuloy ni Detective Reyes. "Nakakita kami ng mga correspondence sa computer ni Alisa. Nagre-research siya ng mga assisted living facilities na nag-specialize sa mga pasyente ng demensya. Napakagastos na mga lugar kung saan bihirang makatanggap ng mga bisita mula sa pamilya ang mga residente." Nanginginig ang tiyan ko. Pinaplano niyang ipasok ako sa isang institusyon. "Mukhang ganoon nga," kumpirma niya. "Pero hindi lang yan. Nakita rin namin ang mga search kung paano mapabilis ang pagbaba ng cognitive decline sa mga matatanda at mga paraan para gawing tila natural ang pagkamatay sa mga pasyenteng may problema sa puso." Biglang tumayo si Marco, naglakad papunta sa bintana. Nanginginig ang mga balikat niya. "Diyos ko," bulong niya. "Anong klaseng halimaw siya?" Pero kailangan kong malaman ang mas marami. Sa nakalipas na ilang araw, naaalala ko ang mga insidente na noong una ay tila walang kabuluhan, pero ngayon ay nagkakaroon ng masamang kahulugan. "Detective Reyes," sabi ko, "sa tingin ko kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol sa iba pang mga bagay na nangyayari." Sa loob ng sumunod na oras, ikinuwento ko ang lahat. Kung paano nagsimulang bumisita nang mas madalas si Alisa ilang buwan ang nakalipas. Laging may dalang tsaa o espesyal na snack. Kung paano pagkatapos ng mga pagbisitang iyon, kakaiba akong napapagod at nalilito. Kung paano siya nagsimulang magtanong tungkol sa memorya ko sa harap ni Marco. Sasabihin niya, "Selly, hindi mo ba naaalala? Nasabi mo na sa akin yang kwento kahapon?" "Oh, mahal, tinanong mo lang sa akin yan 5 minuto ang nakalipas." Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Iniisip ko na baka talaga nawawala na ako sa sarili.
Humarap si Marco mula sa bintana, puno ng takot ang mukha niya. At naniwala ako sa kanya, bulong niya. Sa tuwing umuuwi siya at sinasabi niya sa akin na may episode ka, naniniwala ako sa kanya. Akala ko mabuting asawa siya sa pag-aalaga sa iyo. Nagtala si Detective Reyes ng metikuloso. Naaalala mo ba ang anumang tiyak na episode, Ginang Reyes? Oo, sagot ko. Pakiramdam ko nagsisimula ng pumalit ang galit sa takot. 2 buwan ang nakalipas, pumunta si Alisa para mananghalian. Nagdala siya ng homemade soup. Sabi niya, sobrang dami ang naluto niya. Pagkatapos kong kainin yon, sobrang sama ng pakiramdam ko. Kinailangan kong humiga. Nang dumating si Marco noong gabing yon, sinabi niya sa kanya na nakita niya akong nalilito, na hindi ko naaalala na nakipag-lunch ako sa kanya. At ano ang naaalala mo? Naalala ko ang tanghalian ng perpekto, pero sobrang masama ang pakiramdam ko at tuliro. Hindi ko maipagtanggol ang sarili ko. Dinala ako ni Marco sa doktor kinabukasan, pero mas maganda na ang pakiramdam ko noon. Sabi ng doktor, baka stomach virus lang. Bumagsak si Marco sa upuan niya, tinabunan ang mukha niya ng mga kamay niya. Unti-unti kanyang nilalason, bulong niya. Ako, tinulungan ko siyang kumbinsihin ka na mababaliw ka na. Hindi mo kasalanan, sabi ko, bagamat sa loob, naramdaman ko ang isang komplikadong halo ng sakit at pag-unawa. Mahusay siyang manipulator. Minanipula niya rin ako. Isinara ni Detective Reyes ang notebook niya. Ginang Reyes, may isa pa kayong kailangan malaman. Ang waitress na nagbigay sa inyo ng note, si Ate Jada, ay isang nursing student. Ang lola niya ay namatay 2 taon ang nakalipas sa ilalim ng mga pangyayari na katulad ng inyong inilalarawan. Kinilabutan ako. Anong ibig mong sabihin? Ang lola ni Jada, si Lola Elena, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkalito at cognitive decline. Inakala ng pamilya niya na natural na demensya yon. Ipinasok siya sa isang assisted living facility kung saan namatay siya 6 na buwan ang nakalipas dahil sa heart failure. Pero laging may hinala si Jada na may mali. At anong kinalaman niyan sa akin? Ang taong nag-alaga sa lola ni Jada na kumumbinsi sa pamilya na kailangan niya ng institutional care ay si Alisa Santos. Noong panahong yon, ginamit niya ang kanyang pangalan bago ikasal, si Alisa Peters. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang ulo niya, puno ng nakakatakot na realisasyon ang mga mata niya. Sinasabi mo bang ang asawa ko, ginawa na niya ito dati? Iyan mismo ang iniimbestigahan namin, kumpirma ng detektive. Nakilala ni Jada si Alisa sa restaurant. Sinusundan niya ito ng discreet sa loob ng ilang linggo. Sinusubukang alamin kung tama ang mga hinala niya. Nang makita niya kung ano ang tila sitwasyon ng pamilya, nagdesisyon siyang kumilos. Naisip ko ang batang waitress na yun na nagligtas sa buhay ko. Isang estranghero na nagpakita ng mas malaking pag-aalala sa kagalingan ko kaysa sa sarili kong manugang. Nasaan si Jada ngayon? Tanong ko. Gusto ko siyang pasalamatan. Lubos siyang nakikipagtulungan sa investigasyon namin at naniniwala akong gusto ka rin niyang makausap. Sa wakas, nagsalita si Marco, nanginginig ang boses sa emosyon. Ma, patawarin mo ako. Patawarin mo ako na nagduda ako sa iyo. Patawarin mo ako na hinayaan ko siyang gawin ito sa iyo. Inabot ko at hinawakan ko ang mga kamay niya. Ang mga ito ay malamig at nanginginig. Marco, makinig ka sa akin. Si Alisa ay isang eksperto sa manipulation. Hindi mo kasalanan ito. Pero dapat nakita ko ang mga senyales, pilit niya. Dapat nalaman kong may mali. Paano mo malalaman? Nagpakita siya bilang perpektong manugang, nag-aalala para sa kanyang matandang biyenan. Sino man ay mag-iisip na mabait siya. Tumayo si Detective Reyes. Ginang Reyes, kailangan namin kayong pumunta sa presinto ng pulisya ng Maynila bukas para magbigay ng formal na statement. Gusto rin naming kausapin ninyo si Ate Jada kung payag kayo. Siyempre, sagot ko. Gagawin ko ang anumang kinakailangan. Pagkatapos umalis ng detektive, tahimik kaming naupo ni Marco sa loob ng mahabang panahon. Ang bigat ng lahat ng natuklasan namin ay napakalaki.
Marco, sa wakas ay sabi ko, may kailangan kang maintindihan. Sa lahat ng mga buwan na yan na pakiramdam ko ay nalilito ako at may sakit, ang pinakamasamang bahagi ay hindi ang pisikal na discomfort. Ang pinakamasamang bahagi ay ang isipin na binibigo kita, na nagiging pabigat ako sa iyo. Puno ng luha ang mga mata niya. Hindi ka kailanman naging pabigat, ma. Kailanman. Alam ko yan ngayon. Pero sa mga sandaling yun na sinasabi ni Alisa na nag-aalala siya tungkol sa pagbaba ng mental ko, pakiramdam ko nawawala hindi lang ang isip ko, kundi pati ang respeto at pagmamahal mo. Alam niya kung anong button ang pipindutin, bulong ni Marco. Alam niya na ang pinakamalaking takot ko ay ang mawala ka sa parehong paraan na nawala si Papa. Ang dating asawa ko ay namatay dahil sa Alzheimer's noong 25 taong gulang si Marco. Ito ay isang nakakawasak na karanasan para sa buong pamilya. Pinanood namin ang malakas at matalinong lalaking yun na unti-unting naglaho at naging anino lang ng sarili niya. Ginamit ni Alisa ang karanasang yun laban sa atin, patuloy ko. Alam niya na matatakot ka na sundan ko ang landas ng tatay mo at ginamit niya ang takot na yun para manipulahin ka. Dahan-dahang tumango si Marco at tuluyan akong nahulog sa bitag niya. Sobrang takot ako na mapanood kang lumala, kaya hindi ko kinuwestiyon ang anumang sinabi niya sa akin. Marco, kailan unang binanggit ni Alisa ang akala niyang pagkalito ko? Nag-isip siya sandali. Ito ay pagkatapos pumanaw ni Lola Martha at iniwan sa akin ang mana. Ang mama ko ay pumanaw 8 buwan ang nakalipas. Iniwan sa akin ang isang malaking halaga ng pera. Sana naisalba ko rin ang lola ko. Sa loob ng sumunod na oras, ikinuwento sa akin ni Jada ang buong kwento ng nangyari sa lola niya, si Lola Elena. Ito ay isang nakakapangilabot na salaysay dahil masyadong katulad ito sa nangyayari sa akin. Ang Lola Elena ko ang pinakamatibay na babaeng kilala ko simula ni Jada. Sa edad na 78, nagtatrabaho pa rin siya sa garden niya, nagluluto para sa buong pamilya tuwing linggo. Siya mismo ang nag-aasikaso ng mga finance niya. Lubos siyang malaya. Paano niya nakilala si Alisa? Tanong ko. Nadulas ang lola ko sa supermarket at nasaktan ang pulso niya. Nandoon si Alisa. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang isang caregiver at nag-alok na tulungan siya. Mukha siyang napakabait, sobrang nag-aalala para sa isang matandang babae na hindi niya kilala. Uminom si Jada ng kape niya bago nagpatuloy. Nagsimulang bumisita ng regular si Alisa sa lola ko, dinadala siya ng pagkain, tinutulungan siya sa groceries. Sabi niya, nalulungkot siya dahil wala siyang pamilya na malapit. At ang pag-aalaga kay Lola Elena ay nagpaparamdam sa kanya na may silbi siya. At inakala ng pamilya mo, nakahanga-hanga yon, sabi ko, hinuhulaan ng iba pa. Eksakto. Lahat kami ay sobrang nagpasalamat na may nagmamalasakit sa kanya. Nasa kolehiyo ako. Ang mga magulang ko ay nagtatrabaho ng double shifts. Si Alisa ay tila isang regalo mula sa langit. Kailan nagsimula ang problema? Bumuntong hininga ng malalim si Jada. Pagkatapos ng 2 buwan, nagsimulang banggitin ni Alisa ang maliliit na insidente. Na nakita niyang nalilito ang lola, na nakalimutan niyang patayin ang kalan, na inulit niya ang parehong kwento ng ilang beses. Maliliit pero nakakabahala na bagay. Kumukulo ang tiyan ko nang makilala ko ang pattern, at naniwala kayong lahat sa kanya. Sa una, ayaw naming tanggapin yon, pero sobrang nakakumbinsi si Alisa. Ipinakita niya sa amin ang mga artikulo tungkol sa demensya, nagkwento tungkol sa mga red flag. At unti-unti nagsimula kaming mapansin ang mga bagay tungkol sa lola na hindi namin nakita dati. Parang mukha siyang mas pagod. Minsan, tila nalilito siya kapag nag-uusap kami sa telepono. May mga araw na hindi niya naaalala ang mga pag-uusap namin. Kinumbinsi kami ni Alisa na kailangan naming tanggapin ang katotohanan na lumalala ang lola. Tumigil si Jada, pinipigilan ang mga luha. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay nagsimula na ring magduda ang lola sa sarili niya. Sasabihin niya sa akin, Jada, sa tingin ko may mali sa akin. Sinasabi sa akin ni Alisa na nakakalimutan ko ang mga bagay at baka tama siya. Diyos ko, bulong ko. Eksakto, yan ang nangyayari sa akin. Oo,
At pagkatapos, nagsimulang imungkahi ni Alisa na baka oras na para isaalang-alang ang isang specialized residence. Sabi niya nakakita siya ng isang kahanga-hanga, napakagastos, pero mahusay na lugar, ang Serenity Homes, kung saan makukuha ng lola ang pag-aalaga na kailangan niya. At pumayag ang pamilya? Hindi agad, pero mapilit si Alisa. Sabi niya, makasarili kami na panatilihin ang lola sa bahay kung saan malinaw na kailangan niya ng propesyonal na pag-aalaga. Na inuuna namin ang damdamin namin kaysa sa kagalingan niya. Alam ko ang taktika na yon. Guilt na nagkukunwari bilang lehitimong pag-aalala. Gaano katagal ang lola mo sa residence na yon? 6 na buwan, sagot ni Jada, nanginginig ang boses. 6 na buwan bago siya namatay sa sinabi nilang natural na heart failure. Pero nang pumunta ako para bisitahin siya doon, may hindi tama. Bumulong sa akin ang lola na madalas siyang binibisita ni Alisa, laging may dalang espesyal na vitamins na inireseta daw ng doktor. Inimbestigahan mo ba ang mga vitamins na yon? Sinubukan ko, pero huli na. Namatay na ang lola at nang magtanong ako tungkol sa mga gamot, sinabi sa akin na confidential ang lahat ng medical information niya. Pinunasan ni Jada ang mga mata niya ng napkin. Pero alam kong may mali. Ang lola ko ay may perpektong malusog na puso sa buong buhay niya. Wala siyang history ng problema sa puso. Anong ginawa mo pagkatapos? Nagsimula akong mag-imbestiga sa sarili ko. Natuklasan ko na nagtrabaho si Alisa sa residence na yun bago niya nakuha ang trabaho bilang caregiver. Nakakita rin ako ng iba pang katulad na kaso. Mga matatanda na ipinasok doon pagkatapos ng biglaang cognitive decline at namatay dahil sa problema sa puso sa medyo maikling panahon. Sinabi mo ba sa sino man? Sinubukan ko, pero wala akong totoong ebidensya, hinala lang. Sinabi sa akin ng pulis na ang mga matatanda na may demensya ay namamatay dahil sa complications sa lahat ng oras. Sabi ng mga administrator sa residence, ginawa nila ang lahat ng posible para sa mga pasyente nila. Walang sino man ang gustong makinig sa isang college student na hindi malusog na nagpuproseso ng kanyang kalungkutan. Pero hindi ka sumuko. Hindi ako pwedeng sumuko nang makita ko si Alisa sa restaurant na yon, parang nakakita ako ng multo. Sinusundan ko siya ng discreet sa loob ng ilang linggo, sinusubukan kong kumuha ng ebidensya. Nang makita ko siya kasama kayo at nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa baso ng alak mo, alam kong gagawin niya ulit ang parehong bagay. Paano mo nalaman na ang alak yon? Nakita ko siyang may inilagay sa baso mo nang nag-uusap kayo ng anak mo nang walang atensyon. Sobrang banayad, pero sadyang pinapanood ko siya. Sa sandaling yon, kailangan kong gumawa ng desisyon. Manahimik at ipagsapalaran ang pagkamatay ng isa pang tao. O kumilos ng walang matibay na ebidensya. Salamat sa Diyos at nagdesisyon kang kumilos. Tumango si Jada. Pero ang pinaka nakakatakot sa akin ay ang isipin kung gaano karaming tao pa, tulad ng lola ko at tulad mo, ang nasaktan ni Alisa. Gaano karaming pamilya ang nagdusa dahil nagdesisyon ang isang babae na makakakuha siya ng pera at kapangyarihan sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga vulnerable na matatanda. Noong hapong yon, sinundo ako ni Marco pagkatapos ng meeting ko kay Jada. Habang nagda-drive kami pa uwi, sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko tungkol sa pattern ng kilos ni Alisa. Marco, sabi ko, may kailangan akong itanong sa'yo at gusto kong maging lubos kang tapat sa akin. Siyempre ma, itanong mo ang anumang gusto mo. May binanggit ba kailanman si Alisa tungkol sa will ko or financial planning? Kitang-kita na nag-tense si Marco. Oo, inamin niya pagkatapos ng isang paghinto. Mga 3 buwan ang nakalipas, nagsimula siyang banggitin ng madalas ang paksa. Sabi niya, mahalaga na siguraduhin na ayos ang mga affairs mo, lalo na sa akala niyang pagbaba ng mental mo. Anong klaseng mga mungkahi ang ginawa niya? Gusto niya akong kumbinsihin na bigyan mo ako ng power of attorney. Sabi niya, mas madali na i-manage ang finances mo kung may mangyari sa iyo. Iminungkahi rin niya na isaalang-alang mo na ilagay ang title ng bahay mo sa pangalan ko para maiwasan ang legal complications mamaya. Nanlamig ang dugo ko. At ano ang inisip mo sa mga mungkahi na yon? Sa una, lumaban ako. Tila masyadong maaga,
pero sobrang mapilit si Alisa. Sabi niya, responsableng gawin yun, na ang paghihintay hanggang huli na ang lahat ay magiging isang kakilakilabot na pagkakamali. Marco, may pinirmahan ba akong anumang dokumento sa nakalipas na ilang linggo nang hindi ko malinaw na naaalala? Ang katahimikan niya ang sagot. Marco, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. 2 linggo ang nakalipas, sa wakas ay bulong niya. Sabi ni Alisa, nagkaroon ka ng isang partikular na masamang episode, na sobrang nalilito ka at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa finances mo. Sabi niya, hiniling mo sa amin na pumunta para tulungan kang mag-organisa ng ilang papeles. At nang dumating kami, tila medyo tuliro ka. Naghanda si Alisa ng ilang dokumento, sabi niya, inirekomenda daw ng lawyer mo. Sabi mo, gusto mong pirmahan ang mga ito para maayos na ang lahat. Anong mga dokumento yon? Isang limited power of attorney at isang addition sa will mo. Pakiramdam ko sinuntok ako sa tiyan. Isang addition? Sabi ni Alisa, gusto mong magdagdag ng isang clause na magbibigay sa akin ng agarang kontrol sa mga asset mo kung ideklara kang mentally incompetent. Marco, sabi ko, nanginginig ang boses. Hindi ko kailanman hiniling ang mga dokumentong yon. Hindi ko kailanman kinausap ang lawyer ko tungkol doon. Dinidrugs ako ni Alisa noong araw na yon para magmukha akong nalilito. At pagkatapos, minanipula niya ako na pumirma ng mga dokumento na hindi ko kailanman pipirmahan sa normal kong estado. Hininto ni Marco ang kotse sa parking lot ng isang local mall at tinakpan ang mukha niya ng mga kamay niya. Diyos ko, ma, sobrang tanga ko. Dapat kinuwestiyon ko ang lahat. Dapat nagpumilit ako na kausapin ng lawyer mo ng direkta. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Naghahanda siya para sa sandaling ito sa loob ng mga buwan. Kinondisyon kaniya na maniwala na may sakit ako, na compromise ang pagpapasya ko. Nang dumating ang oras para kumilos, handa ka na para tanggapin ang bersyon niya ng mga pangyayari. Ano ang gagawin natin tungkol sa mga dokumentong yon? Pupunta tayo agad sa lawyer ko bukas at babawiin natin ang lahat. Ipaliwanag ko ang mga pangyayari kung saan pinirmahan ang mga ito at sisiguraduhin kong hindi makakakuha si Alisa ng kahit isang kusing ng pera ko. Noong gabing yon, habang tumatawag si Marco sa lawyer niya para mag-schedule ng emergency appointment, naupo ako sa study ko at sinuri ang lahat ng financial documents ko. Ang laki ng plano ni Alisa ay nakakatakot. Sa mga dokumentong yun na pinirmahan ko sa ilalim ng impluensya ng drugs niya, magkakaroon siya ng virtual control sa buong estate ko. Kapag naipasok na niya ako sa isang residence bilang isang pasyenteng may demensya, magiging malaya siyang manipulahin ang pera ko, habang pinapanatili akong sedated at isolated. Sana naisalba ko rin ang lola ko. Sa loob ng sumunod na oras, ikinuwento sa akin ni Jada ang buong kwento ng nangyari sa lola niya, si Lola Elena. Ito ay isang nakakapangilabot na salaysay, dahil masyadong katulad ito sa nangyayari sa akin. Ang Lola Elena ko ang pinakamatibay na babaeng kilala ko simula ni Jada. Sa edad na 78, nagtatrabaho pa rin siya sa garden niya, nagluluto para sa buong pamilya tuwing linggo. Siya mismo ang nag-aasikaso ng mga finance niya. Lubos siyang malaya. Paano niya nakilala si Alisa? Tanong ko. Nadulas ang lola ko sa supermarket at nasaktan ang pulso niya. Nandoon si Alisa. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang isang caregiver at nag-alok na tulungan siya. Mukha siyang napakabait, sobrang nag-aalala para sa isang matandang babae na hindi niya kilala. Uminom si Jada ng kape niya bago nagpatuloy. Nagsimulang bumisita ng regular si Alisa sa lola ko, dinadala siya ng pagkain, tinutulungan siya sa groceries. Sabi niya, nalulungkot siya dahil wala siyang pamilya na malapit. At ang pag-aalaga kay Lola Elena ay nagpaparamdam sa kanya na may silbi siya. At inakala ng pamilya mo, nakahanga-hanga yon, sabi ko, hinuhulaan ng iba pa. Eksakto, lahat kami ay sobrang nagpasalamat na may nagmamalasakit sa kanya. Nasa kolehiyo ako. Ang mga magulang ko ay nagtatrabaho ng double shifts. Si Alisa ay tila isang regalo mula sa langit. Kailan nagsimula ang problema? Bumuntong hininga ng malalim si Jada.
Pagkatapos ng 2 buwan, nagsimulang banggitin ni Alisa ang maliliit na insidente. Na nakita niyang nalilito ang lola, na nakalimutan niyang patayin ang kalan, na inulit niya ang parehong kwento ng ilang beses. Maliliit pero nakakabahala na bagay. Kumukulo ang tiyan ko nang makilala ko ang pattern at naniwala kayong lahat sa kanya. Sa una, ayaw naming tanggapin yon, pero sobrang nakakumbinsi si Alisa. Ipinakita niya sa amin ang mga artikulo tungkol sa demensya, nagkwento tungkol sa mga red flag. At unti-unti nagsimula kaming mapansin ang mga bagay tungkol sa lola na hindi namin nakita dati. Parang mukha siyang mas pagod. Minsan, tila nalilito siya kapag nag-uusap kami sa telepono. May mga araw na hindi niya naaalala ang mga pag-uusap namin. Kinumbinsi kami ni Alisa na kailangan naming tanggapin ang katotohanan na lumalala ang lola. Tumigil si Jada. Pinipigilan ang mga luha. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ay nagsimula na ring magduda ang lola sa sarili niya. Sasabihin niya sa akin, "Jada, sa tingin ko may mali sa akin." Sinasabi sa akin ni Alisa na nakakalimutan ko ang mga bagay at baka tama siya. "Diyos ko!" bulong ko. "Eksakto, yan ang nangyayari sa akin." Oo. At pagkatapos, nagsimulang imungkahi ni Alisa na baka oras na para isaalang-alang ang isang specialized residence. Sabi niya nakakita siya ng isang kahanga-hanga, napakagastos, pero mahusay na lugar, ang Serenity Homes, kung saan makukuha ng lola ang pag-aalaga na kailangan niya. At pumayag ang pamilya? Hindi agad, pero mapilit si Alisa. Sabi niya, makasarili kami na panatilihin ang lola sa bahay kung saan malinaw na kailangan niya ng propesyonal na pag-aalaga. Na inuuna namin ang damdamin namin kaysa sa kagalingan niya. Alam ko ang taktika na yon. Guilt na nagkukunwari bilang lehitimong pag-aalala. Gaano katagal ang lola mo sa residence na yon? 6 na buwan, sagot ni Jada, nanginginig ang boses. 6 na buwan bago siya namatay sa sinabi nilang natural na heart failure. Pero nang pumunta ako para bisitahin siya doon, may hindi tama. Bumulong sa akin ang lola na madalas siyang binibisita ni Alisa, laging may dalang espesyal na vitamins na inireseta daw ng doktor. Inimbestigahan mo ba ang mga vitamins na yon? Sinubukan ko, pero huli na. Namatay na ang lola at nang magtanong ako tungkol sa mga gamot, sinabi sa akin na confidential ang lahat ng medical information niya. Pinunasan ni Jada ang mga mata niya ng napkin. Pero alam kong may mali. Ang lola ko ay may perpektong malusog na puso sa buong buhay niya. Wala siyang history ng problema sa puso. Anong ginawa mo pagkatapos? Nagsimula akong mag-imbestiga sa sarili ko. Natuklasan ko na nagtrabaho si Alisa sa residence na yun bago niya nakuha ang trabaho bilang caregiver. Nakakita rin ako ng iba pang katulad na kaso. Mga matatanda na ipinasok doon pagkatapos ng biglaang cognitive decline at namatay dahil sa problema sa puso sa medyo maikling panahon. Sinabi mo ba sa sino man? Sinubukan ko, pero wala akong totoong ebidensya, hinala lang. Sinabi sa akin ng pulis na ang mga matatanda na may demensya ay namamatay dahil sa complications sa lahat ng oras. Sabi ng mga administrator sa residence, ginawa nila ang lahat ng posible para sa mga pasyente nila. Walang sino man ang gustong makinig sa isang college student na hindi malusog na nagpuproseso ng kanyang kalungkutan. Pero hindi ka sumuko. Hindi ako pwedeng sumuko nang makita ko si Alisa sa restaurant na yon, parang nakakita ako ng multo. Sinusundan ko siya ng discreet sa loob ng ilang linggo, sinusubukan kong kumuha ng ebidensya. Nang makita ko siya kasama kayo at nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa baso ng alak mo, alam kong gagawin niya ulit ang parehong bagay. Paano mo nalaman na ang alak yon? Nakita ko siyang may inilagay sa baso mo nang nag-uusap kayo ng anak mo nang walang atensyon. Sobrang banayad, pero sadyang pinapanood ko siya. Sa sandaling yon, kailangan kong gumawa ng desisyon. Manahimik at ipagsapalaran ang pagkamatay ng isa pang tao. O kumilos ng walang matibay na ebidensya. Salamat sa Diyos at nagdesisyon kang kumilos. Tumango si Jada. Pero ang pinaka nakakatakot sa akin ay ang isipin kung gaano karaming tao pa tulad ng lola ko at tulad mo ang nasaktan ni Alisa.
Gaano karaming pamilya ang nagdusa dahil nagdesisyon ng isang babae na makakakuha siya ng pera at kapangyarihan sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga vulnerable na matatanda. Noong hapong yon, sinundo ako ni Marco pagkatapos ng meeting ko kay Jada. Habang nagda-drive kami pauwi, sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko tungkol sa pattern ng kilos ni Alisa. Marco, sabi ko, may kailangan akong itanong sa'yo at gusto kong maging lubos kang tapat sa akin. Siyempre ma, itanong mo ang anumang gusto mo. May binanggit ba kailanman si Alisa tungkol sa will ko or financial planning? Kitang-kita na nag-tense si Marco. Oo, inamin niya pagkatapos ng isang paghinto. Mga 3 buwan ang nakalipas, nagsimula siyang banggitin ng madalas ang paksa. Sabi niya, mahalaga na siguraduhin na ayos ang mga affairs mo, lalo na sa akala niyang pagbaba ng mental mo. Anong klaseng mga mungkahi ang ginawa niya? Gusto niya akong kumbinsihin na bigyan mo ako ng power of attorney. Sabi niya, mas madali na i-manage ang finances mo kung may mangyari sa iyo. Iminungkahi rin niya na isaalang-alang mo na ilagay ang title ng bahay mo sa pangalan ko para maiwasan ang legal complications mamaya. Nanlamig ang dugo ko. At ano ang inisip mo sa mga mungkahi na yon? Sa una, lumaban ako. Tila masyadong maaga pero sobrang mapilit si Alisa. Sabi niya, responsableng gawin yon, na ang paghihintay hanggang huli na ang lahat ay magiging isang kakilakilabot na pagkakamali. Marco, may pinirmahan ba akong anumang dokumento sa nakalipas na ilang linggo nang hindi ko malinaw na naaalala? Ang katahimikan niya ang sagot. Marco, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. 2 linggo ang nakalipas, sa wakas ay bulong niya. Sabi ni Alisa nagkaroon ka ng isang partikular na masamang episode, na sobrang nalilito ka at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa finances mo. Sabi niya, hiniling mo sa amin na pumunta para tulungan kang mag-organisa ng ilang papeles. At nang dumating kami, tila medyo tuliro ka. Naghanda si Alisa ng ilang dokumento, sabi niya, inirekomenda daw ng lawyer mo. Sabi mo, gusto mong pirmahan ang mga ito para maayos na ang lahat. Anong mga dokumento yon? Isang limited power of attorney at isang addition sa will mo. Pakiramdam ko sinuntok ako sa tiyan. Isang addition? Sabi ni Alisa, gusto mong magdagdag ng isang clause na magbibigay sa akin ng agarang kontrol sa mga asset mo kung ideklara kang mentally incompetent. Marco, sabi ko, nanginginig ang boses. Hindi ko kailanman hiniling ang mga dokumentong yon. Hindi ko kailanman kinausap ang lawyer ko tungkol doon. Dinidrugs ako ni Alisa noong araw na yon para magmukha akong nalilito. At pagkatapos, minanipula niya ako na pumirma ng mga dokumento na hindi ko kailanman pipirmahan sa normal kong estado. Hininto ni Marco ang kotse sa parking lot ng isang local mall at tinakpan ang mukha niya ng mga kamay niya. Diyos ko ma, sobrang tanga ko. Dapat kinuwestiyon ko ang lahat. Dapat nagpumilit ako na kausapin ng lawyer mo ng direkta. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Naghahanda siya para sa sandaling ito sa loob ng mga buwan. Kinondisyon kaniya na maniwala na may sakit ako, na compromise ang pagpapasya ko. Nang dumating ang oras para kumilos, handa ka na para tanggapin ang bersyon niya ng mga pangyayari. Ano ang gagawin natin tungkol sa mga dokumentong yon? Pupunta tayo agad sa lawyer ko bukas at babawiin natin ang lahat. Ipaliwanag ko ang mga pangyayari kung saan pinirmahan ang mga ito at sisiguraduhin kong hindi makakakuha si Alisa ng kahit isang kusing ng pera ko. Noong gabing yon, habang tumatawag si Marco sa lawyer niya para mag-schedule ng emergency appointment, naupo ako sa study ko at sinuri ang lahat ng financial documents ko. Ang laki ng plano ni Alisa ay nakakatakot. Sa mga dokumentong yun na pinirmahan ko sa ilalim ng impluensya ng drugs niya, magkakaroon siya ng virtual control sa buong estate ko. Kapag naipasok na niya ako sa isang residence bilang isang pasyenteng may demensya, magiging malaya siyang manipulahin ang pera ko, habang pinapanatili akong sedated at isolated. At sa huli, kapag hindi na kapaki-pakinabang na panatilihin akong buhay, makakahanap siya ng paraan para mapabilis ang pagkamatay ko, tulad ng ginawa niya sa lola ni Jada.
Ito ay isang perpektong plano, isinagawa ng isang babae na ginawang art form ang pagpatay. Pero nagkamali siya sa isang bagay. Hindi niya inakala ang determinasyon ng isang batang babae na tumangging kalimutan ang kanyang lola. At yun ang naging dahilan ng kanyang pagkabigo. Nagising si Alisa mula sa koma 4 na araw pagkatapos uminom ng lason na para sa akin. Nang tumawag si Detective Reyes para ipaalam sa akin, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng ginhawa at pag-aalala. Sa isang banda, masaya ako na hindi siya namatay. Kahit gaano siya kahayop, ayaw kong maging kasalanan ko ang pagkamatay niya. Sa kabilang banda, alam kong ang paggising niya ay nangangahulugan na kailangan ko siyang harapin ng harapan. Kumusta siya? Tanong ko sa telepono. Sa pisikal, gumagaling siya ng maayos, sagot ni Detective Reyes. Pero sa mental, well, sobrang agitated siya. Panay ang tanong niya sa asawa niya. At nang sinabi namin sa kanya na okay lang kayo, matindi ang reaksyon niya. Anong klaseng reaksyon? Lubos na pagtanggi. Pilit niyang sinasabi na may pagkakamali, na hinding-hindi siya sasaktan ng sinuman. Pero ang pinaka nakakabahala ay panay rin ang tanong niya, Ginang Reyes. Gusto kanyang makita. Nabaliktad ang tiyan ko. Kailangan ko ba siyang makita? Hindi kayo obligado, pero makakatulong ito sa kaso. Minsan, kapag ang mga suspek ay direktang hinaharap ng mga biktima nila, nagbubunyag sila ng mahalagang impormasyon. Pero lubos kong naiintindihan kung hindi kayo komportable. Nag-isip ako sandali. Ang isang bahagi ko ay gustong magtago, para magkunwari na hindi umiiral si Alisa at hayaan na tumakbo ang hustisya nang walang direktang partisipasyon ko. Pero ang isa pang bahagi ko, ang mas malakas na bahagi, ay gustong tumingin sa mga mata niya at sabihin sa kanya na nabigo siyang sirain ako. Gagawin ko, sa wakas ay sabi ko, pero gusto kong kasama si Marco. Siyempre, bukas ng hapon. Okay ba yun sa inyo? Noong gabing yon, kami ni Marco ay naupo sa kusina ko, umiinom ng tsaa at mentally na naghahanda para sa kung ano ang darating. Sobrang naging protective siya sa akin simula nang matuklasan namin ang katotohanan. Para bang natatakot siya na baka masaktan pa ako ni Alisa, kahit mula sa hospital bed niya. Ma, sabi niya, hindi mo kailangang gawin ito. Pwede nating hayaan na pulis at lawyers ang bahala sa lahat. Oo, kailangan kong gawin ito. Sagot ko nang may mas matibay na pakiramdam kaysa sa nararamdaman ko. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong maintindihan kung paano ako naging sobrang bulag sa loob ng matagal na panahon. Hindi ka bulag, siya ay isang ekspertong manipulator. Siguro. Pero sa tingin ko, ang isang bahagi ko ay ayaw makita ang mga senyales dahil gusto kong maniwala na sa wakas mayroon na akong manugang na nagmamalasakit sa akin. Hinawakan ni Marco ang kamay ko. Ma, lagi kang may mga taong nagmamalasakit sa iyo. Mayroon ka sa akin. Alam ko, anak. Pero iba yun. Anak kita. Dapat mahalin mo ako. Pinili ni Alisa na maging bahagi ng buhay ko, o yun ang akala ko. Ang ideya na may pipili sa akin, na ituturing nila akong karapat-dapat sa pagmamahal ng walang obligasyon sa pamilya, malaking bagay yon sa akin. At sinamantala niya yon. Oo, sinamantala niya ang kalungkutan ko, ang kagustuhan kong mahalin, ang takot ko sa pagtanda. Alam niya eksakto ang mga vulnerable spots ko, at ginamit niya ang mga yon laban sa akin. Kinabukasan, habang pumasok kami sa ospital, pakiramdam ko naglalakad ako papunta sa sarili kong execution. Sinamahan kami ni Detective Reyes sa mga koridor na amoy disinfectant at sakit. Hanggang sa makarating kami sa silid kung saan binabantayan si Alisa. May isang pulis sa pinto na nagparamdam sa akin na medyo mas ligtas ako. Pero nang buksan ng detective ang pinto at makita ko si Alisa sa unang pagkakataon, simula noong gabing yun sa restaurant, naglaho ang lahat ng mental preparation ko. Siya ay maputla at payat. May mga IV tube na konektado sa braso niya. Pero ang mga mata niya ay may parehong calculating intensity na laging mayroon siya. Nang makita niya akong pumasok, agad na nagbago ang ekspresyon niya. Naging isa itong huwad na vulnerability. Celeste,
sabi niya sa mahinang boses, inabot ang kamay niya papunta sa akin. Salamat sa Diyos at okay ka, sobrang nag-alala ako. Tumayo ako malapit sa pinto, tumatangging lumapit sa kama niya. Nagposisyon si Marco nang protectively sa pagitan namin. Alessa, sabi ko, matatag ang boses ko. Alam namin ang ginawa mo. Ang ekspresyon niya ng pagkalito ay tila totoo, pero natutunan ko na kung gaano siya kahusay na aktres. Anong pinag-uusapan mo? Ako ang nagkasakit. May nagtangkang lasunin tayong dalawa. Hindi, sagot ko. May nagtangkang lasunin ako at ang taong yun ay ikaw. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang flicker ng isang mas madilim sa mga mata niya. Pero mabilis niya itong itinago sa likod ng tila tapat na luha. Celeste, hindi ko maintindihan kung bakit mo ako inaakusahan ng isang bagay na sobrang kakilakilabot. Mahal kita na parang isang ina. Hinding-hindi kita sasaktan. Paano mo minahal ang lola ni Ate Hada, si Lola Elena? Tanong ko. Ang pagbabago sa ekspresyon niya ay agaran. Nawala ang luha, nawala ang vulnerability. At sa isang sandali, nakita ko ang tunay na Alisa. Malamig, calculating, galit. Hindi ko alam kung sino ang pinag-uusapan mo, sabi niya. Pero ang boses niya ay nawalan ng lahat ng huwad na init. Lumapit si Marco. Alisa, nakita namin ang mga gamot sa bahay namin. Nakita namin ang mga correspondence mo. Alam namin ang tungkol sa pera, tungkol sa mga dokumento na pinagawa mo kay Mama. Alam namin ang lahat. Umupo si Alisa nang mas tuwid sa kama at nagsimulang tuluyang mawala ang maskara niya ng inosenteng biktima. Marco, mahal, kailangan mong maintindihan. Lahat ng ginawa ko ay para sa atin, para sa future natin. Ang future natin? Inulit niya nang hindi makapaniwala. Mas matanda na ang mama mo, Marco. Wala na siyang maraming magagandang taon na natitira. Hindi ba mas mabuti kung masisiyahan siya sa huling mga taon niya sa isang lugar, kung saan makakatanggap siya ng naaangkop na pag-aalaga? Habang tayo ay bumubuo ng buhay na magkasama nang walang pabigat ng patuloy na pag-aalala tungkol sa kanya? Ang lamig kung paano niya ako kinausap na parang ako ay isang inconvenient object ay nagpasuka sa akin. At ang pera, tanong ni Marco, tungkol lang ba ito sa pera? Bumuntong hininga si Alisa na para bang ipinapaliwanag niya ang isang bagay na halata sa isang bata. Mahalaga ang pera, Marco. Hindi mabubuhay ng habang buhay ang mama mo. At kapag wala na siya, bakit hindi natin siguraduhin na komportable tayo? Hindi niya kailangan ang lahat ng savings na yun sa isang nursing home. Pinag-uusapan mo ba ang pagpatay sa akin? Sabi ko, nanginginig, pero matatag ang boses. Sa unang pagkakataon, tumingin sa akin si Alisa nang direkta ng may purong galit. Pinag-uusapan ko ang pagiging practical tungkol sa isang hindi maiiwasang sitwasyon. Paano ka naging practical sa lola ni Jada? Naging malupit ang ngiti niya. Si Lola Elena ay isang malungkot na matandang babae na mamamatay din naman. Hindi bababa sa sinigurado ko na ang huling mga buwan niya ay komportable at ang pera niya ay napunta sa mga kamay ng pamilya niya. Wala siyang ibang tao. Binibisita lang siya ng pamilya niya minsan sa isang buwan kung mapalad siya. Ako lang ang talagang nag-alaga sa kanya sa huli. Nanginginig si Marco sa galit. Gaano karaming tao pa ang sinaktan mo, Alisa? Wala akong sinaktan, malamig niyang sagot. Nagbigay ako ng mapayapang transition para sa mga taong nagdurusa na. Mapayapang transition? Inulit ko. Tinatawag mo bang mapayapang transition ang unti-unting paglason sa mga matatanda hanggang sa mamatay sila? Pinanatili ko silang komportable, pilit niya. Walang sakit, walang takot. Mas higit yan sa inaasahan ng karamihan sa dulo ng buhay nila. Si Detective Reyes, na tahimik na nagtatala, sa wakas ay nagsalita. Hinang Santos, inaamin mo ba na sinasadya mong naging dahilan ng pagkamatay ni Lola Elena at plano mong gawin ang parehong bagay kay Celeste Reyes? Huli na nang mapagtanto ni Alisa kung ano ang nabunyag niya. Sinubukan niyang bawiin. Hindi ako nagsasalita ng hypothetically. Nalilito ako dahil sa gamot. Pero tapos na ang pinsala, ipinakita niya ang tunay niyang sarili at lahat ng nasa silid na yun ay nasaksihan nito.
Alisa, sabi ko. Sa wakas ay lumapit sa kama niya, pero nananatili sa labas nang maabot niya. Gusto kong malaman mo ang isang bagay. Sa loob ng mga buwan, pinagduda mo ako sa sarili kong isip. Pinaramdam mo sa akin na pabigat ako, na nawawalan ako ng halaga bilang isang tao. Pero nabuhay ako, at sisiguraduhin ko na hinding-hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong gawin ito sa sino man. Puno ng galit ang mga mata niya. Tanga kang matanda, bulong niya. Dapat nagpapasalamat ka, bibigyan kita ng marangal na kamatayan. Ngayon, mabubulok ka ng dahan-dahan sa isang murang facility kung saan walang sino man ang magmamalasakit sa iyo. Lumapit si Marco sa kanya, pero inilagay ko ang kamay ko sa braso niya para pigilan siya. Hindi siya karapat-dapat, sabi ko sa kanya. Hindi niya na tayo masasaktan pa. Nang umalis kami sa silid, pakiramdam ko hinarap ko ang demonyo na nakatira sa buhay ko sa loob ng mga buwan. Ito ay nakakatakot, pero nakakapagpalaya rin. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Marco sa akin habang naglalakad kami sa koridor. Parang nagising ako mula sa isang napakahabang bangungot, sagot ko. At parang sa wakas, pwede na akong magsimulang magpagaling. Noong gabing yon, tumawag si Detective Reyes para ipaalam sa akin na nagdesisyon si Alisa na umamin. Bilang kapalit ng isang plea agreement, inamin niya hindi lang ang tangkang pagpatay laban sa akin, kundi pati ang pagkamatay ni Lola Elena at 2 pang matatandang babae sa nakalipas na 3 taon. 3 pa? Tanong ko nang may takot. Oo, nang magsimula siyang magsalita, tila halos nakaramdam siya ng ginhawa na aminin ang ginagawa niya. Sa tingin ko, matagal na niyang dala ang bigat ng mga sikretong yon. Ano ang mangyayari sa kanya ngayon? Sa mga confession at ebidensya na mayroon kami, malamang haharapin niya ang life imprisonment nang walang posibilidad ng parol. Nang ibaba ko ang telepono, wala akong naramdamang tagumpay o paghihiganti. Naramdaman ko lang ang isang matinding kalungkutan para sa lahat ng buhay na sinira ni Alisa. At isang napakalaking ginhawa na sa wakas tapos na ang reign of terror niya. Pero alam ko rin na ang pinakamahirap na bahagi ng healing process ko ay nagsisimula pa lang. 6 na buwan pagkatapos ng nakakatakot na gabing yun sa Italianong kainan, nagigising ako tuwing umaga nang may pakiramdam na nakalimutan ko na ang existence nito. Kapayapaan. Ito ay isang kakaibang pakiramdam pagkatapos ng napakaraming buwan na namumuhay sa patuloy na takot. Nagdududa sa sarili kong isip, pakiramdam ko nawawalan ako ng mga piraso ng sarili ko araw-araw. Nagbago ng lubusan ang morning routine ko. Hindi ko na kailangang i-check ng obsessively kung nilock ko ba ang pinto o pinatay ang kalan, dahil nagtitiwala na ako sa memorya ko. Hindi ko na kailangang questionin ang bawat desisyon na ginagawa ko, nagtataka kung ito ba ay ebidensya ng pagbaba ng mental. Alam kong malinaw ang isip ko. Na laging malinaw yon, at ang pagkalito at pagkalimot ay sanhi ng lason, hindi sakit. Bumabata ako ng 10 taon. Dumadalaw si Marco tuwing linggo at nagbago ang relasyon namin sa paraan na hindi ko kailanman naisip na posible. Ang guilt na dinala niya dahil nagduda siya sa akin, dahil hinayaan niyang manipulahin siya ni Alisa, ay kumain sa kanya sa loob ng mga linggo pagkatapos ng trial. Pero pinagdaanan namin ito nang magkasama sa family therapy. At unti-unti, bumuo kami ng isang bago, mas malalim na tiwala. Ma, sabi niya sa akin sa isa sa mga session namin. Sa tingin ko, ang isang bahagi ko ay laging alam na may hindi tama. Pero mas madali na maniwala na lumalala ang isip mo kaysa harapin ang posibilidad na ang asawa ko ay isang mamamatay tao. Bakit mas madali? Tanong sa kanya ng therapist. Dahil kung may sakit si mama, pwede akong maging hero na nag-aalaga sa kanya. Pero kung nagsisinungaling si Alisa, ibig sabihin, mali ang napili ko, na nagdala ako ng panganib sa buhay ng mama ko. Gagawa yun sa akin na villain ng kwento. Masakit yun marinig, pero nakakaginhawa rin. Nakahanap si Marco ng lakas ng loob na maging tapat tungkol sa sarili niyang mga takot at insecurities. At pinayagan kaming tuluyang magpagaling. Tumagal ng 3 linggo ang trial ni Alisa.
Nag-testify ako sa loob ng 2 buong araw. Ikinuwento ang kwento ko sa isang jury na nakinig ng may halo-halong takot at habag. Nag-testify rin si Ate Jada, matapang na nagkwento tungkol sa pagkamatay ng lola niya at ang determinasyon niya na maghanap ng hustisya. Sinubukan ni Alisa na gumamit ng insanity defense. Sinasabing nagdusa siya mula sa isang personality disorder na nagparamdam sa kanya na hindi niya kayang kontrolin ang mga kilos niya. Pero nagpresenta ang prosecution ng ebidensya ng mga taon ng metikulosong pagpaplano. Mga internet search tungkol sa mga lason at paraan ng pagpatay, mga pekeng dokumento, at sadyang financial manipulation. Nang basahin ang verdict, guilty on all counts, hindi ko naramdaman ang satisfaction na inaasahan ko, kundi kawalan lang. Isang babae na minsan kong tinawag na pamilya ay ipapadala sa bilangguan sa buong buhay niya. At bagamat alam kong hustisya yon, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kalungkutan para sa kung ano ang maaaring nangyari kung pinili ni Alisa ang ibang landas. Pagkatapos ng trial, nagdesisyon akong gumawa ng ilang mahalagang pagbabago sa buhay ko. Ang una ay lumipat. Hindi ako pwedeng magpatuloy na tumira sa bahay kung saan madalas pumunta si Alisa para unti-unti akong lasunin. Ang bawat sulok ay nagtataglay ng mga alaala ng mga nakakatakot na buwang yon. At kailangan ko ng bagong espasyo para bumuo ng bagong buhay. Nakakita ako ng isang kaakit-akit na maliit na bahay malapit sa Batangas. May yard na nagpapahintulot sa akin na gumugol ng mga oras sa pagtatrabaho sa mga kamay ko sa lupa. Mayroong isang bagay na lubos na nakapagpapagaling tungkol sa pagtatanim ng mga buto at panonood sa mga ito na lumago. Tungkol sa paglikha ng buhay pagkatapos ng pagiging sobrang lapit sa pagkawala nito. Si Ate Jada ay naging isang mahalagang bahagi ng bagong buhay ko. Regular kaming nagkikita para magkape. At bumuo kami ng isang pagkakaibigan na lampas pa sa mga pangyayari na nagdala sa amin na magkasama. Tinapos niya ang nursing degree niya at tinutulungan ko siya sa pinansyal sa pag-aaral niya. Ito ang paraan ko ng pagpaparangal sa alaala ng lola niya, si Lola Elena, at pagpapasalamat sa kanya para sa pagliligtas sa buhay ko. Ginang Reyes, sabi niya sa akin sa isa sa mga huli naming pagbisita, "May gusto akong sabihin sa iyo. Sabihin mo, anak. Iniisip ko na mag-specialize sa geriatric care. Gusto kong magtrabaho sa mga matatanda. Tulungan silang panatilihin ang dignidad at kalayaan nila hanggat maaari." Kahanga-hanga yan, Jada. Ano ang nagbigay inspirasyon sa iyo para gawin ang desisyong yan? Kayo, sagot niya ng simple. Ang panonood sa inyo na lumaban para bawiin ang buhay ninyo. Kung paano mo tinanggihan na maging defined ng ginawa ni Alisa sa iyo. Nagpakita sa akin na ang mga matatanda ay hindi mga helpless victims. Sila ay mga warrior na nakaligtas sa mga dekada ng buhay at karapat-dapat sa respeto at proteksyon. Ang mga salita niya ay nagpuno sa akin ng init na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang pag-alam na ang nakakatakot kong karanasan ay pwedeng magbigay inspirasyon sa isang mabuting bagay sa mundo. Nagbigay ng layunin sa lahat ng sakit na dinanas ko. Nagsimula akong magsalita ng publicly tungkol sa karanasan ko. Hindi para humingi ng atensyon o simpatya, kundi para turuan ang ibang mga pamilya tungkol sa mga senyales ng elder abuse. Nakakagulat kung gaano karaming tao ang lumalapit sa akin pagkatapos ng mga talks ko. Para sabihin na nakikilala nila ang ilan sa mga pattern na inilalarawan ko sa sarili nilang mga pamilya. Isang 70 taong gulang na babae ang nagsabi sa akin na ang manugang na lalaki niya ay pinipilit siyang bigyan siya ng access sa mga bank account niya. Gamit ang parehong uri ng manipulation na ginamit ni Alisa sa akin. Ang isa pang pamilya ay napagtanto na ang mga episode ng pagkalito ng tatay nila ay laging nangyayari pagkatapos ng mga pagbisita mula sa bago niyang caregiver. Hindi ko pwedeng iligtas ang lahat, pero kung ang kwento ko ay makakatulong na maiwasan kahit isang kaso lang ng pang-aabuso, kung gayon, lahat ng pinagdaanan ko ay magiging sulit. Nagsimulang makipag-date si Marco sa isang bagong tao. Isang babae na nagngangalang Sara na nakilala niya sa isang support group para sa mga miyembro ng pamilya ng mga biktima ng krimen. Sa una,
Nag-alala ako kung paano ito makakaapekto sa muling itinatag naming relasyon. Pero si Sarah ay tunay na kahanga-hanga. Siya ay transparent, tapat, at lubos na gumagalang sa mga boundaries na itinatag namin ni Marco. Ma, sabi ni Marco sa akin noong nakaraang linggo, gusto kong malaman mo na hinding-hindi ko nahahayaan ang sino man na saktan ka ulit. Natutunan kong kilalanin ang mga senyales ng manipulation. At nangangako ako na lagi akong maniniwala sa iyo kapag sinabi mo sa akin na may hindi tama. Marco, sagot ko, hindi ko kailangan na protektahan mo ako mula sa lahat. Kailangan ko lang na magtiwala ka sa akin at sa pagpapasya ko. Mas malakas ako kaysa sa inakala nating lahat. At totoo yan, mas malakas ako. Ang proseso ng pag-survive sa pagtataksil ni Alisa ng pakikipaglaban para sa katinuan at buhay ko ay nagturo sa akin ng mga bagay tungkol sa sarili ko na hindi ko kailanman alam. Ako ay 15 taong gulang, pero sa maraming paraan, pakiramdam ko nagsisimula pa lang ang tunay kong buhay. Binalikan ko ang mga aktibidad na inabandon ako sa mga buwan na nilalason ako ni Alisa. Bumalik ako sa yoga classes ko kung saan sinalubong ako ng mga kaklase ko ng may malawak na mga bisig. Sumali ako sa isang book club sa lokal na public library. Kumuha pa nga ako ng mga painting lesson, isang bagay na matagal ko nang gustong gawin, pero hindi ko kailanman nakita ang oras. Ang bawat bagong aktibidad, bawat bagong pagkakaibigan, bawat araw na nagigising ako ng walang takot, ay isang tagumpay laban sa sinubukan ni Alisa na gawin sa akin. Sinubukan niya akong gawing isang helpless victim, isang nalilitong matandang babae na pwedeng manipulahin at sa huli, alisin. Pero nabigo siya. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako sa garden ko, nakakita ako ng isang sulat sa mailbox ko. Wala itong return address, pero agad kong nakilala ang sulat kamay. Galing yun kay Alisa, sumusulat mula sa bilangguan. Sa isang sandali, inisip kong itapon ito nang hindi binubuksan. Wala akong utang sa kanya at wala akong obligasyon na basahin ang mga salita niya. Pero nadaig ng curiosity ang pag-iingat ko. Ang sulat ay maikli at tipikal kay Alisa, lubos na self-centered. Hindi siya humingi ng tawad sa ginawa niya. Sa halip, nagreklamo siya tungkol sa mga kondisyon ng bilangguan at pilit niyang sinasabi na hindi siya naintindihan. Nagtapos ito sa isang linya na nagpatawa sa akin sa kabila ng lahat. Sana ma-appreciate mo ang pabor na sinubukan kong gawin sa'yo. Kahit ngayon, kahit pagkatapos umamin sa maraming pagpatay, nakikita pa rin ni Alisa ang sarili niya bilang heroine ng sarili niyang kwento. Ito ay isang perpektong paalala kung bakit siya sobrang mapanganib at kung bakit tama ang desisyon kong putulin ang lahat ng kontak sa kanya. Sinunog ko ang sulat sa fireplace ko noong gabing yon. Pinapanood ang mga salita na nawawala at nagiging abo. Ito ay symbolic. Ang huling vestige ng kapangyarihan ni Alisa sa akin ay naging usok at nawala ng habang buhay. Ngayong umaga, habang umiinom ako ng kape sa porch ng bago kong bahay, pinapanood ang pagsikat ng araw sa Batangas. Nagre-reflect ako sa lahat ng nawala sa akin at lahat ng nakuha ko. Nawala ang innocence ko tungkol sa kakayahan ng tao na maging masama. Nawala ang bersyon ko ng sarili ko na naniniwala na ang kabutihan ay laging makikilala at gagantihan. Pero nakakuha ako ng isang bagay na mas mahalaga. Nakuha ko ang lubos na kasiguraduhan ng sarili kong lakas. Nakuha ko ang karunungan na nagmumula sa pag-survive sa hindi maiisip. Nakuha ko ang isang mas malalim at mas tapat na relasyon sa anak ko. At nakuha ko ang satisfaction na ang karanasan ko ay nakakatulong na protektahan ang iba. Darating si Marco sa loob ng isang oras para sa lingguhan naming Sunday lunch. Magluluto kami ng magkasama, isang bagay na ginagawa namin noong bata pa siya. Pero tumigil kami nang pumasok si Alisa sa buhay namin. Ito ay isang tradisyon na binawi namin, kasama ang napakaraming iba pang bagay na inakala kong nawala na ng habang buhay. Habang naghihintay ako sa kanya, iniisip ko ang lahat ng tao na hindi kasing swerte ko. Si Lola Elena at ang iba pang mga biktima ni Alisa ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na muling itayo ang buhay nila. Pero ang alaala nila ay nananatili sa trabaho na ginagawa namin ni Jada
para maiwasan ang pang-aabuso sa hinaharap. Sa edad na 65, natutunan ko na ang buhay ay pwedeng magbago sa isang iglap. Pwedeng maging isang bangungot ng walang babala. Pero pwede rin itong magbago at maging isang magandang bagay kapag hindi mo inaasahan. Ang susi ay ang hinding-hindi sumuko. Ang patuloy na lumaban kahit na tila nawawala na ang lahat ng pag-asa. Ako si Celeste Reyes. Nakipaglaban ako sa tangkang pagpatay mula sa sarili kong pamilya. At nandito ako para ikwento ang kwento ko. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang warrior na tumangging patahimikin. At ang bawat araw na nagigising ako ng malaya, malusog at may kontrol sa sarili kong buhay, ay ang pinakamatamis kong paghihiganti laban sa mga taong nag-akala na kaya nila akong sirain. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? At taga saan ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, pwede mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagpatuloy akong magdala ng mas maraming kwento na tulad nito. Maraming salamat sa matamis mong suporta. Inaabangan ko ang mga comments mo sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay ng may pagmamahal at respeto.